sa dakong iyong hangal na timonel. Mababaw po sa bahaging iyon, ginang. Abay, bilisan naman ninyo. Kaunting tulin pa ng makina. Mangyari naman kasing wala ng mga tinonglawan dito sa Pilipinas. Napakadali solusyonan ang sinabi ninyong suliranin na hindi kailangan gumasta ng salapi. Pumukay ng tuwid na kanal, magbuhat sa bunganga ng ilog hanggang sa labasan. Ang ibig kong sabihin, magbukas ng panibagong lagusan. Ipagpamanhin po ninyo, Ginoong Simeon. Subalit ito ay nangangailangan na napakalaga at nahulugan ang pagsira ng ilang kabayanan. Gamitin ang mga bilanggo sa pagtatrabaho. Huwag bayaran. Kung hindi isa sapat, gamitin pati matanda, kabataan at bata. Si Telesforo na may palayaw na tales. Naging masagana ang ani nila at naipagdilis sa mataas na halaga. Dahil sa pag-asenso ng pamilya, nahalal si Tales na kabesa di barangay. Kaya mula noon, tinawag siyang Kabesan Tales. Sa 200 piso ang buwis ay naging sukdulan ng lahat ni Kabesan Tales. Lahat tayo ay may uwi sa alikabok at lahat tayo ay sinilang na walang saplot sa katawan. Hindi ko may bibigay ang lupaing ito. Diligan niya muna ito ng dugo kasama ng kanyang buong angkan. Dahil sa pagmatigasan ni Kabesan Tales, pinasaka sa ibang lupain. Dahil sa nangyari, namasukan si Julie kay Hermana Pensyang. Sa paningin ni Hermana Pensyang, makasalanang anak si Julie. Akalain mong isang dalagitang malapit na ikasal ay di pa marunong magdasal? Napakalaking kasalanan at kahihiyan. Si Placido Penitente ay mag-aaral ng Universidad ng Santo Tomas, ngunit ayaw ng mag-aral. Kinumusta ni Pilaes si Placido. Kumusta, penitente? Ano ang nangyari sa iyong bakasyon? Wala namang ganung nangyari. At ikaw? Alam mo bang nagbakasyon ako sa Tiani dahil sa panyaya ni Padre Camura? Alam ni Placido na nagyayabang ito kaya hindi niya ito pinansin. Pagkatapos, nagpaalam si Pilaes. Paalam, penitente. Hindi nanood ng dula si Simeon at si Basilio na nagbabantay kay Kapitan Tiago. Kumusta ang may sakit? Ano ba ang kanyang kalagayan? Mahina ng kanyang pulso. Dumiretso si Simeon sa kanyang pakay. Makinig ka sa sasabihin ko, Basilio. May magaganap ngayon na revolusyon, kaya magpasya ka. Sasama ka ba sa amin? Ano ang pasya mo? Ano bang maaari kong gawin? Napakadali lang. Ikaw ang mumuno ng pangkat na papasok sa kumbento ng Santa Clara upang kunin ang mapuntangi kay Kapitan Tiago at sa akin. Si Maria Clara? Oo, nais kong iligtas mo siya. Ngunit, nahuli na po kayo ng dating. Patay na po si Maria Clara, kaninang bandang 6:00. Patay na si Maria Clara? Hindi totoo yan. Nagdadahilan ka lang. Sa sumunod na araw ay nakatakdang makipagkita si Isagani sa kasintahang si Paulita. Naghintay si Isagani sa Paseo de Maria Cristina at namang bumaba si Paulita. Bago pa man nakapagsalita ay hinarap ni Doña Victorina si Isagani tungkol kay Don Tiburcio. Pagkisabing patay man o buhay ay kailangan ko pa rin siyang makita. Napakatagal ng 10 taong paghihintay upang makapag-asawang muli ang isang tao. Gustong makausap ni Paulita ang kasintahan, kaya sinabi niyang nahulog ang abaniko niya sa dalampasigan. Tia! Nahulog ang abaniko ko! O sige, kunin mo muna ito. Habang naglalakad si Paulita, nakatayo sa gilid si Isagani. Kaya lamang ako napunta doon at pumayag na sumama kay Juanito ay upang makita ka. Ngunit halos hindi mo ako pinapansin. Tila napako ang iyong mga mata sa magagandang babae. Nadako ang usapan sa bayan ni Isagani. Sa tuwing aking minamasdan ang kabundukan, ay tila nakakaramdam ako ng kalayaan. Ilang libo mang lungsod ay hindi ko ipagpapalit ang sarili kong bayan. Nakaramdam ng panibugo si Paulita. Sa
Totoong minahal ko ito ng higit sa anumang bagay bago pa man kita nakikilala. Natauhan sila sa pagsigaw ni Doña Victorina. Paulita, kailangan mo na umuwi at baka sipunin ka pa. Tia, At sabay umuwi ang magkasintahan. Maagang gumising si Basilio at papunta siya sa universidad at ospital nang makakita ng mga umpukan ng estudyanteng nagsisiuwian. May sabuatan daw na naganap. may sabuatan lang naganap. Ano subuatan? Natuklasan na at napakaraming estudyante ang sangkot. Si Ginoong Simon pa ba ang nasa sangkot? Wala siyang kinalaman dito. Mga tulisan pa ba ang sangkot? Hindi. Mga estudyante lamang ang nasangkot dito. Naglakad muli si Basilio. Ano ba nangyari, Pilais? Wala akong nalalaman. May kahalaw nervyos ang tinig ni Tilaes. Sinabi ko na noon, nakalukuhan lang ang lahat ng ito. Dahil may nakitang gwardya sibil, umalis si Tilaes sa takot na siya ay dakpin. Hindi ka panipaniwalang magkawatak-watak tayong lahat. Huwag kayong matakot. Sino kaya ang gumagawa ng paskil? Narinig ni Basilio ang lahat ng sinabi ni Sagani, pero pumunta siya sa bahay ni Makaraig upang manghiram ng pera at inalikuran niya si Sagani. Go. Makikipagkita lang ako sa aking kaibigang si Macraig. Maghintay ka nang bumaba ang kabo. Basilio, Nandito ako para makipagkita sa iyo. napakagandang ugali. Ilalam ng kabo ang pangalan ni Basilio at hinanap sa listahan. Mabutit hindi mo na kami pinapahirapan pa. Dinanakip ka ni rin namin. Ngunit bakit pati ako? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil sa piging ng ating pagtatapos, ay aanyan natin ang kabo na dumakip sa atin.